Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasignana. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome po sa Serbisyo Balita Live Online. Isang mainit na pagbati ng magandang araw at gabi po sa inyo lahat na patuloy na sumusubaybay sa pinakabago at mainit na isyong tatalakayin sa episode na itong Lagot Ka, Isumbong Mo Kay Adan. Patuloy na sumiserbisyo sa bayan, ito po ang inyong lingkod, Adan Gabato. Ayan, marahay na gabos sa indong bangkay sa indong gabos mga tugang, amigo. At ito naman, ini naman ang Roger Rectampuna. Andito tayo. Balik mo, partner. Balik mo. Okay, ito po ay ating at nagbati na po ang ating kasamang si Rectampuna kung saan ay ating pong susubaybayan. Iririkap po natin ang mga nakaraan
na mga pag-uulat namin kung saan tungkol sa cutting trip ng jeep driver dyan sa Pasig City, biyaheng Bagong Bayan, Pateros, dyan sa biyaheng Taguig. Madalas hanggang C5 ay hanggang doon na po ang biyahe ng mga jeepney driver. Kaya po nananawagan kami sa mga taga-TMO dyan ng Taguig Traffic Management Office at saka sa MMDA natin dyan na minsan ay nag-duty sa lugar ng lungsod ng Taguig. Kumari lang po, pakisipatin po itong lugar ng C5, Leve Mariano, Pateros, Pasig at Bagong Bayan. Biyaheng Taguig kung saan tuwing alas 7 po ng rush hour ay talaga pong ang nakalagay lang sa kanilang mga karatula na binibiyahe nila hanggang Pateros lang. Ay ito po yung naging kalanasan ng yung lingkod ng kamakailan lamang itong nakaraming sa linggo at tayo napasakay at ang sinakyan natin ay biyaheng Taguig lamang. Hanggang anong oras yan, kasama nga daw? Hanggang alas 8, alas 9, hanggang alas 10. Nakalagay lamang Taguig ang kanilang nakalagay sa kanilang jeep na biyaheng Taguig lamang. Kaya pagdating ng Pateros, nagbayad po ako para hanggang doon lamang sa Taguig. Subalit, ang ginawa nitong driver pagkalakpas namin ng Pateros ay inilagay naman ng Bagong Bayan. Kaya naman, 3 sali ang ginagawa nitong pagbibiyahe. Kaya marami sa mga kababayan natin ang napagsasamantalaan na nagbabayad ng 3 sakay, 3 beses. Kaya mas malaki nagagastos ng mga ito sa kanila pamasahe sa araw-araw. Kapag sa mga katulad itong driver na nagkakating trip, katunayan, ito nga mga sasakyan na ito ay dapat lamang sigurong higpitan ng ating mga opisyal ng LTO at saka ng TMO at saka ng mga MMDA. Para naman hindi mapagsamantala ng ating mga kababayan na patuloy na sumasakay gabi at araw dyan sa lugar ng Pasig, papuntang Pateros at papuntang Taguig, Bagong Bayan. Hindi lang dyan kasama ang adan sa yung mga driver na yan at sa iba-ibang lugar ng ating bayan ay nagaganap yung ganyang pagkakating na yan. At ang kailangan dyan ay talagang bantayan ng ating mga traffic enforcer sa kalayo mga kapulisan na yan kasama nga adan. Kagaya ng mga bus transit, ang transportation tayo nandito na rin lang naman sa mga cutting trip. Itong biyaheng Loto biyaheng Rotonda Pasay na nanggagaling ng Cavite kung saan bumibiyahe ito ng mga coastal terminal. Diyan sa may Uniwide, diyan sa may coastal, Baclaran, ang mga bus transit po. Nananawagan kami sa LTFRB. Wala po itong fire exit. In case na magkaroon po ng sunog o namang kaguluhan sa loob ng bus, ay mangyaring wala po talagang matatakbuhan ng kung di isang pintuan lamang ang dinadaanan nito papasok at palabas ng bus transit. Ay lahat yan naman na ganyang basa, wala naman talagang tinatawag nilang exit dito sa bandang likuran, no? Isa lang talaga ang pintuan niyang mga bus na yan, itong mga aircon na yan. Ay kung paano nga, kung magkasundok nga. Yun nga ang pinakamabigat, kasamang rekta. Katulad na lang ng Jasper Transit. Ito, maraming kasamahan dito na minsan mga nag-ooperate nating mga kasamahan sa pamamahayag. Kung biglang napapasakay dito, kung saan talagang binabastos itong mga konduktor. Saka siksika na, talagang standing putok na yan. Talagang pinasisiksik nila ang galikuran. Samantalang ang rules and regulation na pinaabot lamang at pinatutupad ng mga taga-LTFRB ay yung seating capacity. Ay hindi na magkaroon ka ng kung tumayo man ang pasahero hanggang sa loob ng bus, pag ilan lang, hindi yung ang ginagawa nito mga driver conductor ng bus ng Jasper, sinisiksik talaga ang pasahero. Di ba meron tayong batas dyan na yung capacity lang na pwedeng hindi, walang yung naka-standing pero bakit ginagawa pa rin nilang gano'n yun ang pasahero nahihirapan Kagaya ng mga bus transit ng Don Aldrin biyaheng Martires City, katulad ng mga Cavite bus transit, Cavite, Batangas, Laguna Transit, yan, puro pinupuno nila tuwing mabilis ang sakay ng pasahero at rush hour. Talaga namang siksik ang mga pasahero. Hindi na malaman ng konduktor kung saan nga siya iikot at hindi na malaman kung saan babaling ang mga pasahero, ay pilit pa rin
nagsasakay itong driver ng bus na ito. Nasakit na natin yan at talagang ang gusto talaga nila, siksikan ng pasahero. At hinahabol nila ang kita nila kasama nga dan. Kaya nga nananawagan kami sa inyo sa LTFRB. Kung mangyari lang po, ay pwede pong aksyonan nyo ito at silipin naman ang mga problema sa loob ng bus transportation. Yang Jasper Transit, napakatindi ng ginagawa niya ang mga konduktor niyan. At ayon sa aking mga galang kalapati na minsan rin napapasakay dyan, ay bastos at walang modulo itong mga konduktor ng bus. Ang tanong, ito bang mga konduktor ng bus na ito ay lisensyado? Baka naman yung iba rito ay wala namang conductor's license. Ito yung baka mga illegal o peking konduktor. Ay nananawagan kami sa bus company ng Jasper Transit. Kung mangyari na po ay kinakailangan, kapag hindi nyo po binigyan ng disiplina, disciplinary action ng inyong mga bus conductor dyan, na medyo bastos at walang modo, sa mga ibang mga kasama pa namin sa pamamayag, ang sumasakay dyan at nagbabayad, kung saan ang nagiging ugali lang itong mga konduktor ng bus na ito, lalo na itong Jasper Transit, ay bastos at walang moto. Nakausap natin ito ang operation manager na Ayun nga, hindi lang hindi lang itong Jasper, may mga iba pa rin bus dyan na talagang punuan sila magsakay. Talagang isinisiksik ng konduktor yan. Kaya nga ito kasamang rektang pula, itong bus Jasper Transit, nakausap namin itong si Mr. Camille Wele, itong isa sa mga operation manager dito, na kung saan okay lang sa kanya kahit ang mga taga-media raw ay sumakay sa Jasper Transit, ay wala namang problema. At ito naman ay kanilang bibigyan ng pagkakataon na ito kahit pa paano makarating sa kanilang operation, kung ito man ay may mga kukuning report o mga kukuha man ito ng mga coverage tungkol sa mga nangaganap sa ating lipunan. Ang problema, hindi naman pala magandang kausap itong si Mr. Ramil Wele, na kung saan drawing lang pala ito. Kaya, hindi namin tatantaran ito, Mr. Ramil Wele, ang mga bastos at walang modo mong konduktor. Ay bigyan mo lang sana ng disciplinary action. At turuan mo naman ito ng good manners and right conduct. Sapagkat kung hindi sa pasahero, ay wala pong mangyayari sa transportation nyo. Diyan po kayo kumikita sa pasahero, diyan po kayo kumikita sa kalsada, kaya kinakailangan po ay maging respetado nyo naman sana po ang mga pasahero na sumasakay sa inyong transportation. Ayun, ang akin naman. Sa Jasper Jean Transportation, Yahing Pala-Pala, going to Ortigas. Okay. Ang akin naman po, dyan sa Jasper na yan, ay paalaala din sa mga driver, huwag na po ninyong isaksak ng isaksak ang mga pasahero naman. Maawa naman kayo. Mayroong matanda po dyan halos hindi na makatayo hindi na siya makahawak sa ganun isinisiksik pa ninyo. At tulad yan, yung mga disabled person, mga senior citizens, ay pilit pa rin sinisiksik at ginigipit na para isaksak sa likod nito mga bus ng konduktor ng bus na ito na Conwood. Kasama nung nakalaang, kasamang rekta po na, nang mangyari anong panahon ng 1980s, nang ako ay nasa bus konduktor, ako ay bus konduktor din. Ako naman dinaanan ko yung pagiging konduktor ng bus. Kung saan talaga namang alam naman natin ang mahirap din ang maging isang bus konduktor. Pero ganun pa man, may respeto tayo sa mga pasahero. Hindi ka mukha ngayon mga panahon ito na ang mga konduktor ng bus, karamihan dito yung mga bus at walang modo. Walang pakialam sila hanggang sa magkasiksikan. Hindi yung walang pakialam kasama Roger. Kinakailangan magkaroon ng respeto sapagkat hindi sila mai-issue ng lisensya, conductor's license, kung sila ay arugante sa kanilang pasahero. Tama. Knock on wood, nang masunog ang MCL Transit since 1980, dyan sa may expressway, nang maisakay nito ang may dalang kargamentong kalakal na paputok, nang biglang nakatulog itong may dalang paputok at nalaglagan sinisigarilyo nito at bumagsak sa paputok, nang biglang sumabog sa loob ng bus. Wala na pong natakbuhan ang mga pasahero, kung saan ay nasunog na po ang lahat ng pasahero dyan sa may lugar ng South Expressway, kung saan konduktor pa po ng bus transportation ang inyong lingkod, nang mamatay po kasama pa ang buntis dyan sa nasunog na isang bus transportation. Kaya kung mangyari na po, kailangan po kayong mga taga-LTFRB, inspeksyonin niyo po naman ang bus transportation natin. Dahil wala pong fire exit. Lahat ng bumabiyahe nga bus going to Manila to province,
ay paki-check up lang po at talagang yan po ay talagang isinisiksik ng conductor driver at sila ay walang pakialam. Basta sila nang ay kumita. Oo nga, kasama magrekta, ano ba yung pag-anuan tungkol sa inyong inayos na nakaraan? Ito, sige, at ito muna natin ang babanggitin muna natin dito. Itong reklamo kay Ginang Aurora Ong. Ito, Ginang Aurora Ong ay itong ang serbisyo balita ay nagtatanong po sa inyo at ang sumbong mo kay Adan at kay Rectang po na ay ano lang po ninyo, isalaysay lang po ninyo ang buong katotohanan dahil po marahil pong humahabol sa inyong mga tao na itong pong mga naiabot ninyo nila sa iyo na halagang mayroong 200, mayroong 300, no? Marami po sila at hindi ka na po pwedeng banggitin lahat ng mga pangalan na po ito. Ano ba ang negosyo ng Mr. Ong? Itong Aurora Ong. Miss Ong, Miss Ong. Aurora B. Ong. Tatlo lang ang letra ng apelyido ko, NGO. Ang nangyayari kasi dito, gusto lang humarap si Ginang Ong sa itong mga taong nakunan niya ng pira. Ano naging development? Ito pinangakuha natin ito ng malaking tubo ay hindi na nila naibibigay. Sino yung mga taong nagre-reklamo? Member Bayon City Summit Alliance, ano? Ito yung kanilang pangalan natang kumpanya nila, no? At siguro Ginang Ong, kung pwede lang po, hindi naman po kami talagang dito lumirekta sa inyo na kayo talagang ay nakakuha ng ganitong kahalaga, no? Ay kung pwede lang po, makipagkita po kayo sa mga taong itong naghahanap sa inyo dahil talagang sila taong ito, nagmamakawa na nga ito, may balik lang daw ninyo yung pira, no? At medyo tinatakot pa raw di umano ninyo itong mga tao nito. Gaano ba ho ito katotoo? Nananakot pa, ha? Oo. Gaano po katotoo ito na kayo ay nakakuha ng pera sa mga tao nito na nagkakaabot ng 400,000, 200,000, 300,000, may 40,000. Ito po ay totoo. Ano yung pyramid? Lang po. Yan ay pyramid scam o networking? Yan, networking yan. Oo. Ay, ang inakulong ko nito, kasama ng Adan, itong mga tao, kaya sa atin lumapit ito dahil mabigyan sila ng pansin, no? Na mabigyan ng pansin. Ayan, tignan natin yung mga tao. Sige, para makita nila, no? Ako po si Nelia Barrios. Isa po ako sa biktima ng Bilao City na hawak ni Aurora Ong. Hindi naka-invest po kami na tsaka hinipat po ng 16K. Hindi po kami nakapag-payout. Lumapit kami kay Sir Roger para humingi ng tulong kung paano namin balikan ang pera. Ano po ba ilan po kayong mga magkakasama na biktima? Marami po kami, kaya lang since first timer ako sa ganung klase networking, yung iba hindi ko kilala yung mga pangalan nila. So, ibig niyo sabihin, ma'am, mula Valenzuela, pumunta po kayo doon sa bandang Cubao para sabi na McDonald ba yun? Kasama ba kayo sa McDonald o sa Cuba? Pumunta muna kami sa Macdo, sa Cubao. Sa Cubao. Then nag-pay out daw doon sa sa Macdo. Naka-first pay out ako, pero yung pangalawa wala na. Ibig sabihin, nag-second na napasana pasok. So, ang totaling nakuha sa inyong pera ng grupo ni Aurora Ong Dilapina is halos 16,000 talaga. Dala ko receipt. Iyon sa inyo. So, bali malaki. Ayan po ang kasama po natin diyan si Gaspar Latam at kaming dalawa po diyan at kami po yung tinawag nitong mga nagrereklamo na ito at
kami naman po ay pumunta. At inaalam po talaga namin itong si Aurora Ong kasamang Adan. At kung pwede lang ay lumantad po siya at wag na niya taguan ang mga tao. Kami po ay nakikiusap sa inyo dahil kawawa naman po itong mga tao nagreklamo. Ayan, at nagtatanong lang po kami kung talagang kayo ay nakakuha ng gaytong bawat isang tao ay nakakuha kayo ng gaytong halagang pera. Yun Yung ang bang po. Miss Ong na yan, o si Miss Ong na yan, nakausap mo na ba? Ito ay nakausap ko kayo na kasamang Adan sa CP na hindi daw siya pwedeng pa-interview sapagkat ito ay nasa abogado na, no? Oo. Nasa abogado na. Anong ibig sabihin na sa abogado na? Ay hindi ko na alam doon sapagkat ayaw niya makipag-usap sa mga tao. Liwanag lang po ginang Aurora Ong at talaga naman ang serbisyo palita ay hindi po kayo titigilan hanggat hindi po kayo humaharap sa mga tao. Ayan kay Mrs. Ong nananawagan kami kung mangyari na po lumutang kayo at para harapin at kausapin itong mga taong ito na nagre-reklamo laban sa inyo tungkol sa mga naibigay po sa inyong pera na hiningi nyo po dito sa mga taong to at kinuha po ninyo. Ngayon, kung meron pang pagka hindi po ninyo ito inayos sa lalong madaling panahon, ay may posibilidad po na kayo ay mabatigos namin dito. Araw-araw. Opo. Malamang po ay kayo ay pangalanan namin. At pati ang inyong mga negosyo ay pasilip po namin. Ayan, tama ka dyan, kasamang Adan. Okay, samantalang, kasamang Roger, itong Lambat Sibat, last week na kamit natin ng Chief of Police ng General Trias Cavite, si Police Inspector Joel Palmares, na kung saan ay talagang napakaganda at first contributor sa Operation Lambat Sibat ang bayan ng General Trias Cavite, kung saan nanguna ang Cavite sa buong Calabarzon na ito ang pinakamaraming accomplishment sa Operation Lambat Sibat. Galing talagang ito ang bayan ng General Trias Cavite sa pamamahala ni Police Colonel Erasito Narito Miranda, Chief of Police ngayon, na ang kasalukuyan ng PNP Station ng General Trias Cavite. Tungkol sa kanilang mga ginagawa dyan sa PNP Station ay nagsasagawa sila ng mga tinatawag na dahil sa direktibang inilulunsad ni Police Senior Superintendent Joel Cabrillos Estomo ng PPO Cavite Police Director tungkol sa police intervention ay sinimulang ipatupad ang 24/7 na paigtingin ng Oplands Lambat Sibat, police visibility, patrolling, checkpoint, roving mobile unit, pagbibigay ng tips tungkol sa pag-iwas sa modus operandi ng mga masasamang elemento upang makaiwas sa anumang biktima na ginagawa nitong mga kriminal. Makailan lamang na nagkaroon ng kaganapang plebisito yan sa yan sa part ng San Pedro. Ano nangyari kasamang Adan? Mukha yatang nagkaroon ng pagkakasarili ang isang barangay. Pero di ba mukha yatang yan naman inayulat na nakaraan sa ating dito sa Servisyo Balita Live Online. Kaya naman ito ang mga dapat natin pang ang isa yung isang babae na tinumba ng isang riding tandem. Tinumba na naman ng riding tandem sa tapat ng Jollibee Nyog, Bacoor City, Cavite, kung saan ay nananawagan po tayo sa ating hepe ng pulisya dyan sa Bacoor PNP Cavite kay Police Superintendent Estolano. Sir, ito po isang babae na binaril po ng dalawang riding in tandem dyan sa may tapat po ng Nyog. Ilang taon na yan? Yung Bacoor, Cavite, 26 anyos lang yan. Ayan tumatawid galing ng Jollibee. At nang ito ay nalmata ng riding in tandem, ay basta na lang binaril itong babae. Kita mo naman ang mga binabaril. Babae, wala nang pinipili ang mga riding in tandem. Babae, lalaki, negosyante, matanda, judge, piskal, lahat niririkita na talaga. Ano ba itong mga ito? Ito ba demolition team? O
Ito may mga bayarin o talaga ba? Wala na tayong magagawa. At yun talaga ngayon ang kalakaran. Kapag oras namin nakusundahan ka at ikaw ikaw nga may pera ka o kaya may atraso ka, itutumba ka na lang. Aba kamukha na nangyari sa atin kasamang si lady reporter ng Remati na si Garcia. Oo nga. Aba dalawang killer din ang pumasok sa bahay nito. Aba? At nang pagbabaril dito nung makita buhay pa binalikan pa ito. At pinilihan natin na naman ang silencer ng 2 putok. Kaya sanina kinamatay nitong si Ruby Garcia. At hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin kriminal o suspect na nahuhuli kung sino man ang mga riding in tandem na to na siyang may pakana at nababayagpag ng pagpatay at pagpaslang sa mga taga-Cavite. Talaga ha? Baka naman yan meron na nga yun tinatawag na itinatago na yan ng medyo mataas na tao ha? Nagtataka nga ako rito, mukha itong mga riding in tandem na to mukha yatang malaki ang presyo. If the price is right, talagang kakalaya tayo itong riding in tandem. Kamakailan nga, itong kasama natin si Levi, nadali naman ang riding in tandem. Aba lumabas sa mga pag-uulat at balita ang sabi, si Levi Tata daw ay nadali na ng mga kaya meron daw biglang bumaril at napatay daw si Levi Tata. Tingnan mo naman pati yung mga lukulukong mga mamamahayag ng bugok. Aba ginagamit ang mga kilip para lamang iligaw yung mga kalokohan nila. Aba, lintik. Ka naman grabe. Isipin mo naman. Ano ba ang ginagawa sa ating PNP Chief na bagong PNP Chief ngayon na si Police Director General Ricardo Marquez. Sir, panawagan po namin kung talaga pong kayo ay mamamayagpag at talaga pong supuin po ninyo mga riding in tandem dyan sa Cavite. Sandali na po mahal namin taga-subaybay at may papasok po tayong pag-uulat mula sa ating kasamang si Ryan Zamora. Okay, meron po tayong tatanggaping report mula sa labas, mula sa ating kasamang si Ryan Zamora. Ryan, pasok! Inaasahang higit 20,000 na mga bakla ang magtitipon-tipon sa darating na Agosto nitong taon sa Araneta Center, Cubao, Quezon City para sa Gay Congress sa tulong ni Laguna Ex-Officio Board Member Lorenzo Zuniga Jr. May sasagawaan na turang pagtitipon sa pagtulungan ng organisasyong Caribex o grupo ng mga bakla na nabuo naman sa pamamagitan ni Zuniga. Ayon sa bukal, ay wala siyang sinisino o pinipili kahit ano pa ang pagkatao nito, kaya suportado nito ang mga nasa third sex. Ito si Ryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Servisyo Balita Live Online. Salamat kasamang Ryan Zamora sa iyong mabilis na pagbabalita. Saludo kami sa iyo, talaga napakasipag nito. Kahit Sabado talaga naman pasok ng balita. Mabuhay ka at mag-iingat ka dyan. At alam mo naman ngayon medyo delikadong panahon. Pati ang ating kasamang si Levi Tatag na naisiwan, naituloy, pinatay na nga riding in tandem. Grabe naman o. Talaga. Kasama na, batiin muna natin itong si Police Chief Police Inspector dyan sa Pasay, si Rolando B. Bula. Sir, magandang gabi sa inyo, sir. At, Sino yung kasamang red si Rolando B. Bula. Si Bula, si Ronald Bula, yung nag-retire na director ng TQM mo. Ay ngayon, sir, magandang gabi sa inyo ulit, sir. At maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin dyan nakaraang Miyerkules. At kami humahanga sa inyo dahil alauna pa ng gabi, nandiyan pa kayo, nagsiservisyo pa kayo. Servisyo na kanina na kasama. Siyempre, may mga dumarating na mga kababayan natin nagreklamo kay Ronald Bula. Nandun pa rin siya. Kaibigan mo rin pala yan, ha? Baula, Ronald B. Baula. Baula. Baula, yun. At talaga ng mga itong chief station na to na investigative nito ay napakasipag naman sir. Sir, saludo kami sa iyo. Okay, sir, congrats. Mainit na tinanggap ninyo kami dyan sa inyong tanggapan. Alam mo, kasamang reklam ko na magkano naman kaya ang tinatanggap na
malaking halaga ng salapi na nitong mga riding tandem na kung saan kung hindi negosyante ang pinapatay, judge, fiscal, hindi naman pala kaya sukpuin ng ating mga kapulisan. Ayan ang sinasabi kong bakit hindi nga masugpo itong mga tarantadong mga killer na ito. Hindi ko malaman kung ito ay sila ay mayroong sinasandalang pader, kaya ito ay malalakas ang loob na pumatay ito, partner, ha? Kaya nga pagtaka na ito ang nangyayari, hindi naman nalalaman ng ating mga kababayan na sila ay papatayin na lang nitong riding in tandem dahil nakamotor ito. Pag namataan nila ang kanilang target, lulusubin na lang at biglang bubunutan ng baril at papuputukan. Kaya walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban ng ating mga inosenteng mga kababayan dyan sa ginagawa yan ng mga pagpatay ng riding in tandem. Kung bakit nagtataka lang naman tayo dito kasamang rektang pula na mamaya pag itong riding in tandem, gayong marami naman tayong pulis. Meron pa tayong NBI, meron pa tayong tinatawag ng mga traffic enforcer, may mga kung ano pa tayong intelligence group. Hindi nasusugpo itong riding in tandem. Ano ba ito? Palagi na lang bang ito ay magiging laman ng mga balita ang laging pumapatay, pagpatay, ang kaninong pagpatay ay dahil sa riding tandem? Yan na nakakapagtaka. Grabe na to. At talagang yung nangyayari ay hindi kaagad nila nabibigyan ng responde. At hanggang sa pagdating nila, wala na tayong magagawa, patay na sila. Kaya nga po, kami mga official po namin na PNP na nire-respeto at